Di ko alam ano kasi ang busy ko, ang dami kong kaso. Kaya hindi ko hindi ko maasikaso. Sa klaseng sa sa work, halos hindi na ako kumakain dahil sa dami ng kaso eh. Mo pa ba yan? Kumain ka. Okay, a'udzu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, isang tabi mo muna natin ang basketball, no? Huwag niyo munang isipin 'yan. Okay. Iba muna nang isipin natin. Ako muna ang isipin niyo, ha? O sana ba tayo? So, of course, ay natakil na natin ang usapin na may kaugnayan sa mga lugar na ipinagbabawal, right? Yes. Ang sabihin natin yung pagtawag ng pangangailangan. So, nabanggit natin na kabila sa mga ipinagbabawal ay, banggitin nga yung mga nabanggit natin. Masjid, ano pa? Mga libingan, ano pa? Yung mga lugar na kung saan doon nagtitipon-tipon yung mga tao. Ano pa? Ano pa? Yung mga lugar na of course, ang butas wala pa. Hindi pa natin tapos na ba natin? Okay, pagtugon sa pangailangan sa mga lugar na pagtitipon ng tao na kanilang pinakikinabangan. Ano pa? At saka, yun. Ngayon, ano yung hatol bilang review? Ano ang hatol kapag umihi tayo na sinasalubong natin ang hangin? Anong hatol? Makro. Okay, ito ay di kaaya-aya o di ka nais-nais. Okay, so kabilang sa mga lugar na kung saan ay hindi narapat na tumawag tayo doon sa pangailangan ay walang iba kundi ang pag-ihi o kaya'y paglibang sa Bisaya, sa butas, sa bitak, sa lagusan o sa lungga. Okay? So ito yan, na kung saan yung inahol or crack. So kabilang sa mga ipinagbabawal ay walang iba kundi ang the hole or crack. Mga bitak na mga lugar. Bakit kaya ipinagbabawal sa atin na tayo ay dumumi or umihi sa mga lugar na ito? Sa palagay ninyo? Kasi maaari tirahan ng mga ibang nilalang. Mas mahaba pa kaysa sa baka hindi ka pa nakahubad, tinuklaw ka na. So mahirap talaga yon, mga kapatid. Now, tulad ng sinabi natin, pagdating sa pagbabawal, dalawang kategorya ng pagbabawal. Ano yon? Pag sinabi ng salam na ipinagbabawal ang Propeta Salam, anong ibig sabihin sa pagbabawal? Anong dalawang kategorya ng pagbabawal? Pagbabawal sa general, pagbabawal sa specific. Hindi. Okay. Pagbabawal bilang haram, pagbabawal bilang makro. Tandaan natin yan, ha? So, sa tuwing sinasabi natin na ipinagbabawal ang Propeta Salam, tika muna, sa larangan ng fiqh, pwede tayong magtanong na ba't sa larangan ng pagsunod, di ba? Ay pag sinabing pagbabawal, either it's makruh or haram, mas mabuti na iwasan natin yung bilang Muslim. Pero sa ngalan ng edukasyon o sa ngalan ng sabihin natin ng kaalaman, kailangan natin ng detalyado. Diba? So maaari natin tanungin, ano bang klaseng pagbabawal yan, Ustad? Ito ba ay haram o ito ba ay makruh? So anong pagkakaiba ng dalawa? Sino makapagbibigay ng kaliwanagan? Yeah? Ang haram, Ustad, ay kapag ginawa mo ito ay nakasala ka. Ngunit yung makro ay pinaiwasan lang, pero wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Okay. Sabihin, wala kang liability.
kapag ginawa mo ang isang makro. Okay? Makro. Now, tulad nito. So, ang pag-ihi sa butas ng sa butas, bitak, lagusan o lungga, ito ba sa palagay niyo, ito ba'y haram o ito'y makro? Okay, ito ay makro. So, itinuring na makro o di ka nais-nais ang pag-ihi sa mga bitak, lungga o lagusan o iba pang katulad na lugar. Ayon sa napagkaisahan ng 4 na pangunahing paaralan ng Islamikong batas, ang Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, at saka Hanabila. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, ang batas nito, ang pag-ihi nito, we're talking about the call of nature, ha? Call of nature. Pag sinabing call of nature, ay pag-ihi at saka pag-dumi. So, ang rules nito ay makro. Ibig sabihin, lalo kapag wala ka ng opsyon, wala ka nang makitang ibang lugar, kundi butas lamang. So, tiyakin lamang na safe, tama, di ba? Baka naman, pag ganyan mo, laglag ka. May, no? May mas mahaba pa kaya sa iyo. So, yan ay tinatawag na makro. No? Ang rules is makro. Tandaan natin pag sinabi, actually, lahat yan, tulad ng sinabi natin, lahat yan ay nasa ilalim ng prohibition. Ibig sabihin ng prohibition, pagbabawal. Sa English, ito ay nahi. No? Nahi. So, dalawang kategorya yan, mga kapatid. So, una, yung haram, prohibition na haram. Yung pangalawa is makro. Ibig sabihin, mas caliber yung haram. Mas matindi ang haram. Dahil lalo ng pagkain ng baboy, haram talaga yon, no? Pagbabawal na haram. Pagkain ng aso, pagbabawal na haram, ay talagang matindi yun. Diba? Ang makro, tulad ng mga makro, halimbawa sa ginagawa natin, actually, makro ang matulog pagkatapos ng asar. Makro yung matulog. Actually, wala sa after asar lang. Nabagay sa hadith. Linaw? So, halimbawa, tulad niyan, makro. So, pag ginawaan mo yung pag-ihi, ay wala ka namang liability sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka naman niya tatanungin sa araw ng paghuhukom, bakit ka umihi sa bitak? Di ba? So, ito ay makro. So, sinabi ni Al-Fayumi, yung sa mga salaf, sabi niya, ang sarab na may 2 fatha sa mga titik ay isang bahay sa ilalim ng lupa. Kasi ang sarab, ito yung hole, kumbaga, no? Ito yung bitak or ito yung lungga. So sabi niya, ang word na sarab na may 2 fatha sa mga titik, which is sarab, ay isang bahay sa ilalim ng lupa na walang lagusan at ito ay tinatawag ding wakar o pugad o lungga. Sinabi ni Imam Nawawi, ang thuqub ay yaong bilog na lungga, samantalang ang sarab ay yaong mahabang butas o lagusan. So ito yung mga terminology sa Arabic na maaaring ma-encounter ninyo, gamitan nyo sa mga kumpanya ninyo. O ay, wainak, sabi mo, fi sarab. Okay? So, mayroong mga term, sarab. Malinaw? Then, mayroong isang tinatawag na wakar. Sarap butas. Okay, wait lang ha. Yan, wakar. At meron namang tinatawag na thuqub. Okay, anong pagkakaiba ng tatlo? So, ang sarab, isang bahay sa ilalim ng lupa na walang lagusan. So, try to imagine, ilalim ng lupa, pero wala siyang lagusan. O parang hole talaga, sa underground hole. Okay, actually yan ang sarab sa Arabic na, although mga butas itong mga lahat, pero may mga iba't ibang mga description. Linaw? Okay. So, lagusan. At ito ay tinatawag na wakar. Na wakar naman, ito ay, kumbaga, lungga. Okay, lungga. O, halimbawa, saan ba yung lungga mo? Saan yung wakar mo? Linaw? Samantala, yung thaqab naman ay yaong bilog na lungga. So, either itong lungga na ito, triangulo man, ano bang design ang gusto mo, basta ito ay lungga, wakar ang tawag dyan. But more specific tayo, pag thuqub. Ang thuqub, ito ay lungga, pero bilog. Okay? Bilog siya. Lungga siya, pero bilog ang form niya.
Samantala, ang sarab ay yaong mahabang butas o lagusan. Samantalang ito, parihaba. No? Parihaba. Ito is most general. Ano mang posisyon ito, gusto mo ng triangle, gusto mo ng square, gusto mo ng parisukat, o ano ba? Ang tawag dyan is wakar. Most general ito. Lungga siya, pero mas pangkalahatan ng tawag. Pag gusto mo ng specific na mahabang lagusan, no? I mean, mahaba, sabi nila sa ilalim pero mahaba, ang tawag yan is sarab. Pag gusto mo ng bilugan naman, na lungga o kaya ng bitak, ang tawag dyan is sukub. Okay? So ito yung mga terminology, sasabihin natin, na ginagamit ng ating mga scholar pagdating sa bagay nito. So ano man? Anyway, either, anumang form, ika nga, ng butas, ng lungga, lagusan, o sabihin nating bitak, anumang form ito, ay ipinagbabawal sa atin bilang makro ang pag-ihi at sa kapagdumi. So narito yung mga dahilan ng pagbabawal. Ano yung reason ba kung bakit ito ipinagbabawal bilang makro? Una, maaari makapinsala ito sa tao dahil posibleng lumabas mula sa kanilang lungga ang mga makamandag na insekto o hayop na maaari makasakit sa kanya. So probably talaga yan, mga kapatid. Kasi minsan doon naninirahan yung mga hayop, no? Yung mga insekto. No. Oh, mga langgam, kawawa naman, ginagambala mo sila. So pag nagambala sila ng iyong karumal-dumal na ano, 'di ba? Na nilabas mo na kanyon o anumang katulad nito, so, siyempre magbibigla sila. At pag nabigla sila ay siyempre kahit nga ikaw mabigla eh. 'Di ba? Pag nagulat sila, ganun din. Pag nagulat din tayo. Pangalawa, nagdadala ito ng pinsala sa mga hayop dahil sinisira nito ang kanilang tirahan at maaring maging sanhi ng pagkapinsala o pagkamatay ng maliliit na nilalang. Sobrang panghin ng ihi mo, kapatid. Kawawa naman yung mga langgam. No? Di ba? Kawawa naman yung mga nananahimik. Yung mga nanahimik. Sa probinsya, kung saan mo ba ilang gamar, doon ko talaga eh. Oh, di ba mga bata, kasi mga walang mga muwang, mga musmus pa. Pero tandaan natin ha, bawal mo silang sunugin ng sinasadya. Ano yung lustan? Yung mga insekto. Kahit lang na lustan? Yes, bawal. Patayin mo sila, puksain mo sila, wag lang sa pamagitan ng apoy. Yes. Pwede usok, pero wag lang yung apoy. Ha? Bawal. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'adhibu bin-nar fa inna ma yu'adhibu an-nar rabbun nar. Huwag kayong magparusa sa pamamagitan ng apoy o pumaslang sa pamamagitan ng apoy dahil ang may karapatan lamang magparusa sa pamamagitan ng apoy ang Panginoon ng apoy. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Apoy nga yung pinag-usapan natin. Huwag mo lang dagdagan. Okay? Apoy lang ang pinag-usapan natin na which is na ano. You know? Oh, gagawa ka ng sarili mong batas. Pwede naman kasi ang apoy lang ipinagbabawal. You know? So kapag tayo ay puksain yung mga bagay na mga masasamang mga insekto at harmful, kumbaga, ay huwag sa pamamagitan ng apoy. Kasi ang tanging may karapatan lamang parusa ng apoy ang Panginoon ng apoy. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dito, itinuro ng Islam ang adab, magandang asal, sa pagtugon sa pangangailangan na isinasaalang-ala, hindi lamang ang kapakanan ng tao, kundi pati na rin ang ibang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, la darar wala dirar. Huwag kang gumawa ng kapahamakan at huwag mong ipahamakan sarili mo. Huwag maging cause ng kapahamakan. Malinaw? Okay, yun yung ano sa atin, prinsipyo ng Islam. Of course, bilang panghuli mga kapatid, ay walang iba kundi ang bath. Okay? Yung bath. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Okay, ang bath na kung saan ay sa Arabic is al-mustaham. Okay? Al-mustaham. Sa Arabic is al-mustaham.
Diyan kinuha yung word na hammam. Di ba na ano yung hammam na ano? Fin hammam. Nasaan yung toilet? Nasaan yung lavatory? Hammam. Di ba? So al-hammam, ang tao diyan kinuha yung diyan ang pinanggalingan ng al-mustaham ay ang pinanggalingan ng ay hammam. Okay. So ang mustaham, ito yung lugar ng pagpaliligo. Yung lugar na kung saan doon ka naliligo. Shower room, kung sa bagay, di ba? Kung sa English term or bathroom, any term you want. Okay? So ano ba itong pagbabawal na ito? Makro or haram? Makro. Okay, makro. So itinuring na makro, hindi, which is na itinuring na makro kaya hindi ka nais-nais ang pagdumi o pag-ihi sa lugar ng pagpaliligo. Sabihin sa bathroom o kaya washing room. Okay. Na walang lagusan para sa tubig. So yun ang kondisyon. Walang lagusan para sa tinatawag na tubig. Sabihin, walang drainage ba ang tawag dyan? Wala siyang drainage system. Kasi pag umihi ka naman, nandun na, alam mo yun, kaya nga, bawal sa atin nang maligo ka yung which is stagnant water. Ihi ka doon sa loob, tapos maliligo ka. Bawal yun. Nasa salam, di ba? Laya buwalan na ahadong fi ma'id-daim alladhi la yajri. Awayag tasilufi. Huwag kayong umihi sa lugar na stagnant water o hindi siya running water. Di ba? Kagaya, ang swimming pool ba ay running water, stagnant water? Stagnant water. Right? Di ba? So kaya, pag nagligo kayo ng swimming pool, kaya huwag kayong mag-ihi doon. Kaya nga, pag may mga kasamang non-Muslim, nano na ako kasi alam mo naman, wala sila kasing rules Pag alam kong hindi siya running water, umiiwas na ako yun. Kasi alam mo na sila mga yan. Wala silang protocol sa ano nila. Kung saan nga umihi yung mga yan, dyan pa kaya. Hindi lang kasi, alam mo kung anong disadvantage kapag naligo ka doon, magkakaroon ka ng tinatawag ng snail fever. Later on. Okay? Magkakasipon ka. So, pag nagkasipon, halimbawa yung mga bata, after maligo ng swimming pool, that's because of that. Kasi yun. Kasi doon umihi yung mga naliligo doon. Di ba? Kaya kahit tayo mga Muslim, alhamdulillah, at least alam natin ang rules na yan. Okay. So, ayon sa napagkaisahan ng apat na pangunahing paaralan ng Islamikong batas, ang Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, sa Hanbali. So, lahat ng dalawa na yan, yung apat na madhab ay nagkasundo sa pagiging makro nito. Kaya sinabi ni Al-Baghawi, ang tinutukoy na mustaham ay ang lugar ng paliligo or mugtasal. Tinawag itong mustaham na hinango mula sa salitang hamim na nangangahulugang mainit na tubig na ginagamit sa paliligo. Di ba sa banal na Quran mayroong hamim bilang hamimun hamima. Lugar ng lugar ng mga parusa sa tinatawag na impyernong apoy. So ito ay al-mugtasal din. Okay? Al-mugtasal. Na kung saan hinango derived from the word hamim. Nang ibig sabihin ng hamim ay mainit na tubig na ginagamit sa paliligo. Kaya nga kabilang sa ang katangian o description ng isa sa mga parusa ng mga ahlun nar, impyerno ng apoy, maninira sa impyerno ng apoy, yung hamim, kumukulong tubig doon sa impyerno ng apoy, na sa tuwing iinumin nila ito, lalapnutin ang kanilang mga buong pagkatao. Pati yung kanilang bones, yung kanilang laman, may exposed. Okay, yes, go ahead. So, sabihin siya sa piniguan, wala sa mukha lang, tapos pwede. So, at least kasi na-absorb naman ng lupa. Walang problema doon. Kasi, nagiging naman yan nagiging tinatawag na, kasi ngayon, drainage system, yun ay sa mga pagsulid na lugar. Kaya na kailangan ng drainage system. Para sa ganun, ay ma-absorb ang tubig at hindi mananatili doon. So, lupa, automatically, ay kakainin ito o kaya sabihin natin sisip-sipin ito ng lupa mismo. You know? Kaya sinabi,
ay pinahayag, subalit ang mga Malikiya sa bagay na ito, ipinapahayag ng mga Maliki ang usaping ito sa dalawang paraan. Minsan bilang pag-iwas or ijtinab, at minsan bilang isang bagay na kanais-nais na iwanan. Nakabilang sa mga pinakamainam na asal ng isang Muslim. So, kinakailangan talaga sa isang Muslim na iwasan yung pag-ihi, siyempre kapag doon sa lugar na ikaw ay naliligo. Lalo pat walang drainage. Okay? Kasi may kita mo, magiging panghindi naman yun eh. Malinaw, mga kapatid? So, dahil dito, ano yung mga dahilan sa pagbabawal? Kung ang lugar ay matigas o walang tamang daluyan para sa pag-agos ng ihi at tubig, ay maaring mangyari ang sumusunod. Una, ang mga patak o wisik mula sa dumi o ihi ay maaring bumalik sa katawan ng naliligo na nagiging sanhi ng pagkakadikit ng karumihan or najasa. Pangalawa, maaring magdulot ito ng pag-alilangan o pagdududa o waswas kung ang tubig na pumapatak ay may dalawang karumihan. Kaya't nagiging sanhi ito ng hindi kinakailangang pagkabahala sa kadalisayan o tinatawag na tahara. Diba? So ikaw, pag ganun talaga nangyari, mag-ano mo yung mga tubig na matitilamsik, diba? Magkakaroon ka ng waswas. Diba? Sa sarili mo. Sa halip na mapayapa ang sarili mo, gagambalahin ngayon ang bagay na yun. So nagkaroon na stress ka tuloy. Diba? Mag-ipag-isip ka, ano ba talaga yung kasama? May mga kasama, yung tubig na po titilamsik sa akin, may kasama na bang ihi yun o wala? Okay, so malinis ba o hindi? So nandyan yung mga agam-agam. So dahil dito, inirekomenda sa Islam ang tamang asal sa kalinisan at pag-iwas anumang maaring maging sanhi ng waswas o karumihan upang mapanatili ang tahara sa isang Muslim. Okay, yun po yung mga kadahilanan. So, ito yung mga bagay na ipinagbabawal. Tulad ulitin natin na masjid, loob na sa libingan, ibabaw ng libingan, bawal kang umihi at saka dumumi. At saka doon sa mga silungan, o kaya doon yung mga taong pinag-ipon-ipon o pinagkikinabangan nila yung lugar na yon. Ano pa? Ilan ba yon? Then, yung hall or yung crack, then yung panglima, ay walang iba kundi ang sabihin natin ay ang hammam, al-mustaham, o al-mugtasal. Now, sa lima na ito, saan yung haram? Kasi nabanggit natin yung last, yung al-mustaham or mugtasal ay makro, bawal na makro. At yung mga crack at sa kahol, bawal na makro. What about sa loob ng libingan? Sa ibabaw ng libingan, makro or haram? Haram. Talagang haram talaga siya. Okay? Buhay o patay. Hindi, ito ay paghamak, kumbaga. Di ba anong nakasasabi na bagit natin sa mga hindi na naka-attend last week? Kung gaano ka-graveyard, kung gaano katindi yung parusa ng isang taong sabihin natin, inahalin tulad siya ni Professor lang na mas mainang ka pang umupo sa isang apoy na nagbabagang apoy at lalapnutin, tutupukin ang katawan mo pati yung kasuotan mo kaysa sa ikaw ay umupo sa ibabaw ng libingan. So, yan ay umupo lang sa ibabaw ng libingan. Paano pa kayong umihi sa ibabaw ng libingan? Ustad, ilaw lang. Ay, depende, Ustad. Kung may nakahimlay na doon sa akuan. Kasi doon sa mga akuan kasi, Ustad, yung ibang libingan kasi, nakaredy lang, pero wala pa nakalagay dyan. At so, tingnan mo muna kung may nakalagay, wala. Kaya nga, Ustad. Pero hindi naman... Ba't ganun pa man? Kasi siyempre, ihan mo, ililibingan din yun. Ba't mo iihan? It was just intended sa mga palibingan niya. So, bakit ka umihi doon? Diba? So, yun. Then, of course, yung masjid. Saan yung pag-ihi sa loob ng masjid? Haram o makro? Haram. Okay. Haram siya. Kasi yan ay maraming natin ng batayan. Then, yung pangatlo, na kung saan yun yung mga lugar o rendezvous. Lugar na nagtipon-tipon yung mga tao sa ilalim ng puno katulad nito. Haram o makro? Haram. So, yung first three, lahat haram, bawal na haram. Yung last two is bawal na makro. So, naintindihan? Naintindihan o hindi? Okay. So, of course, yung, section 4, nasa inyong WhatsApp, nasend ko sa madaling araw. Kapatid, so, ibig sabihin, nagpupuyat ako. para lang sa lecture na ito, alhamdulillah. Then, of course, yung nandun sa nasa Messenger. Yes. Na kung saan yung description of istinja. So, let's talk about the description of istinja. Pwede bang Okay, description of istinja.
So ito yung paraan ng istinja. Paano ba isinasakatuparan ng istinja? Okay? So first topic that we have to tackle is ruling of urinating while standing. So ang hatol sa Islam, sa pag-ihi, of course kasi wala namang dumudumi na nakatayo. No? So pag-ihi, kalimitan ay nakatayo kapag umiihi. So ano ba ang rule sa Islam kapag umiihi tayong nakatayo? Is it permissible? Is it not permissible? Or what? Ang linis mo, pati subject, inalis. Inalis mo, okay. Okay na. Okay, section 4. O, sino yung umihi dito na nakatayo? Now, you should know. Okay? Rolling of urinating while standing. Okay. Ano ba ang hatol sa pag-ihi ng nakatayo? Makro? Okay. It is permissible to urinate standing up if one is safe from spreading filth and from being seen. And this is the correct position of Hanbalis, an opinion among the Malikis, and a group from the Salaf. It is a choice of Ibn al-Mundhir, An-Nawawi, Ash-Shawkani, Ibn Baz, and Ibn Uthaymin. So, ibig sabihin, basically, pinahihintulutan ang pag-ihi ng nakatayo kung may walang panganib ng pagdikit ng dumi sa katawan o pagtingin ng iba. Ibig sabihin, safe yung kasuotan mo, yung katawan mo mula sa mga tilamsik, no? Mula sa mga tilamsik ng mga nang ihi mo. So it is permissible, mga kapatids. The rule is, it is permissible. Permissible, okay? Kung saman, provided na kinakailangan ay safe. Okay? Safe siya sa mga tilamsik, as safe siya na sa pagtingin ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi makita ang kanyang batoy-toy. You know? So, yun yung mga kapatid. So, ang pangunahing paraan ng pag-ihi ay nakaupo. But of course, ang originally talaga, which is yun talaga yung ginagawa karamihan sa mga pagkakataon ng Propeta Masallang, at yun yung practice ng sunnah, ay ang pag-ihi ng nakaupo. And that is far better, ika nga than standing, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Sapagkat ito ang kadalasan ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know? Tandaan natin, ha? Ibig sabihin, kung wala namang dahilan para tayo ay tumayo, di mas mainam na nakaupo. Mas mainam tayo. Kasi bakit? Tandaan natin, lahat ng sunnah ng Propeta Muhammad, pag sinasabuhay natin, nakakabuti ito sa atin. Hindi lamang pang-spiritual, bagkus pang-physical. Okay? Ito ay nag-reflect ang kabutihan sa kalusugan natin according sa mga dalubhasa. Kasi bakit? The more na nakasquat ka kapag umiihi ka o nakaupo ka na nakaumihi, ay the more na nai-release mo ang mga dapat na ilabas. Napipiga yun. Diba? Makikita natin, halimbawa, okay? Gusto mo i-demonstrate ko dito? So, ganyan yan. So, ganyan. So, makikita natin, nakasquat siya. Actually, yun talaga yung squat. Hindi yung nakaupo lang na nakaganyan lang. Di ba? Squat. Eh, makikita natin yung design ng ibang mga CR ay flat. Okay? For squat reason. So, yun. So, dito, nandito yung ating mga pantog o kaya yung mga, alam mo yun, yung mga doon, yung mga ihi na pupuno dito. So, pag ganyan mo,
napipress siya. Mas masarap. Yes, at talagang pag umika na nakaupo talaga, lahat-lahat talaga mailalabas. Hindi mo na kailangan ipagpag pa. Okay? Hindi mo kailangan, pag-usapan natin kung pwede bang pagpag mamaya. Ha? Ituto, ano mo na lang siya. Di ba? Yun ang tinatawag na, please release me, let me go. Di ba? Kasi bakit? Sabi ng mga dalubhasa, once nakapag tumayo ka, hindi talaga siya mailala. At makikita mo, yung nakatayo, umina nakatayo, ginaganon-ganon pa. Di ba? Mararamdaman na parang bakit meron pa? May something pa na naiwan. I agree naman talaga. Okay? Nakahihiya ako, Stan. Nilinis ko na, pinagpag ko na. Nung nagkaroon na ako, ayun na naman. Pagka may umutot ka, parang May lumalabas na. Lalo na pamilya na. Oh. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan, Mats. Oh. Totoo talaga yan. Okay? Kasi ako, personal talaga, kasi may mga pagkakataon na talagang hindi lahat ng pagkakataon pwede tayong umupo eh. Di ba? So, may mga minsan magkakataon na nakatayo tayo talaga. So, makikita mo talaga na mayroong something na naiiwan. Kaya sabi ng mga dalubhasa, yung mga naiwan na yan, pag once na kinolect yun at ginather yun, yun magsasanhi ng sakit sa bato. Okay? Kidney bladder ba ang tawag dyan? Kidney stone. Kidney bladder. Okay, kidney stone. At saka, according to the survey, mga kapatid, ano ang pinakamaraming kasarian ang madalas na nakakaranas ng sakit sa bato? Mga kalalakihan. Kasi mga babae, dire-diretso yan. At the same time, ika nga 3/4 ng buong maliban sa mga Islamic countries, lahat ng mga ibang mga country na hindi Islamic country, especially dominated yung mga non-Muslim area, lahat sila, walang umiihing nakaupo. Lahat sila nakatayong umihi, mga kapatid. Pag ikaw ay umuhan, di ba? And of course, hindi lahat ng mga Muslim na sa Muslim country, o kahit mga minor Muslim, ay na-establish yung ganitong klase ng sunnah sa kanilang mga sarili. Di ba? May mga ibang mga Muslim na kahit pa alam nila na pwedeng umupo, nakatayo pa rin sila. Hindi rin siya, bago ka na lang umakyat ka doon. Actually, yun ang ginagawa ko talaga. Ang ginagawa ko, pag mga yung ganyang design, tapos nahira, kasi ginaganon ko muna, inaalog ko muna kasi baka pag-apak mo, bumigay. Pero ang ginagawa ko pati, kumukuha ko ng hose, yung sapatos ko, di ba? Binisprayan ko na ito, tapos kinukuskus ko ng sapatos ko, tapos binabalawan ko. Kung anumang bakas doon na dumi sa nawawala yun, at tatanggal. Mindset ba? Okay? May mga masjid na yung host, ang kakaglit. Daw po ka, hindi mo maabot eh. Kasi sobrang laki ng tiyan mo, kaya hindi umabot. Okay. Hindi, totoo yung may mga masjid sa Oo. Yung iba wala eh. Pagka inugasan mo lang, lalapit ka pang ganun. At the same time, naiinis ako sa mga mas na yung sa kaliwa. Sa kaliwa yung hose. Sabi ko, ba't di marunong yung yung architect na itong gumagawa nito? Diba? Sa kaliwa, paano mo? Ganun ka, gaganuin mo pa yung pahirapan talaga minsan, di ba? Pero enjoy naman. Di ba? So, lahat tayo, may mga kanya-kanyang karanasan. Sa bagay na yan, mga kapatid sa panampalatay Islam. Pero, gawin natin ang paraan. Ang mahalaga ay, kung hindi man kayang umupo, walang ibang paraan kundi tumayo. Pero kailangan be safe na hindi ka matilamsikan ng yung tinatawag na ihi. Okay, malinaw? So yun yung mga kapatid. Kaya sinabi ni Ibn al-Mundhir na patunayan mula sa ilang kasamahan ng sugo ng Allah, which is mga sahaba, na sila ay umiihi ng nakatayo. Kabilang sa mga napatunayang gumawa nito ay si Umar bin al-Khattab. Naulat din ito mula kay Ali bin Abi Talib. At napatunayan ito mula kay Zaid bin Thabit, Ibn Umar, Sahal bin Sa'ad. Naulat din ito mula kay Anas bin Malik, Abu Hurairah, at ginawa rin ito ni Muhammad bin Sirin at Urwa bin Zubayr mula sa mga tabi'in. Okay? Ibig sabihin, may mga ilang mga sahaba na patunayan na ginagawa nila ito.
Diba? Especially noong unang panahon ay disyerto at the same time ay walang ganitong mga cubicle o katulad ng meron tayo ngayon o kay mga lavatory na meron tayo ngayon. Kaya sinabi rin ni Ibn al-Mundhir, dagdag pa rito, ang pag-ihi na nakaupo ay higit kong minamahal sapagkat napatunayan mula sa propeta sallam na siya ay umihi ng nakaupo. At sapagkat hindi nagkakaiba ang mga pantas sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi ko ipinagbabawal ang pag-ihi ng nakatayo dahil sa pagiging matibay ng hadith ni Hudhaifa. Kasi may mga yung hadith ni Hudhaifa bin al-Yaman. Sinabi ni Imam Nawawi, napapalob dito ang pagpapahintulot sa pag-ihi ng nakatayo. Kasi sinabi ni Shawkani, ang buod nito ay napatunayan na siya ay umihi ng nakatayo at nakaupo at ang lahat ng ito ay sunnah. Ito ay tinatawag na sunnah. Sinabi ni Sheikh bin Baz, walang masama ang sa pag-ihi ng nakatayo, lalo na kung kinakailangan, hanggat ang lugar ay nakatago at walang makakakita sa aura ng umiihi at hindi siya matalsikan ng ihi. Sinabi ni Ibn Uthaymin, ang pag-ihi ng nakatayo ay pinahihintulutan, lalo na kung may pangailangan. Ngunit may dalawang kondisyon. Una, na matiyak na hindi siya matalsikan ng ihi. Pangalawa, na matiyak na walang makakita sa kanya. Okay, yun yung mga kapatid, yung mga kondisyon ng mga ulama na sa pag-ihi ng nakatayo. Okay, mga kapatid. Alam mo ba sa hadith, baka may mabasa kayong hadith ni Aisha radhiyallahu anha. Na si Aisha minsan, si Aisha radhiyallahu anha, narinig niya sa isa sa mga tao na sinabi niya, mga sahaba din. Okay? Narinig niya na sinabi niya ito, alimbawa si Aisha, napakinggan yung sinabi ng isa sa mga sahaba. Nasabi ng isa sa mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umihi ng nakatayo. Sabi ni Aisha, faqad kadzabta. Sinungaling ka. Baka mabasa yung hadith na yan. Kasi once na pag pinag-aralan mo yung mga malalim ng mga ganitong usapin, baka ma-encounter mo yun, baka maging one-sided ka. Okay? Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, faqad kadzabta. Maka na sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman. Kailanman na hindi, ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi nakatayo kapag umiihi. Okay? Now, yan of course. No. Whereas yung sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, salungat doon sa hadith mula kay Hudhaifa. Kasi ang hadith ni Hudhaifa bin al-Yaman, Hudhaifa, na nagsasabi, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin, fabala qa'iman, thumma da'a bima'in, fajitu bima'in, fatawadda. Pumunta ang propeta sallam sa isang tambakan ng isang tribo. Alam mo yung tambakan? Parang mga area ng mga tambakan ba? Okay? So, at umiihi siya ng nakatayo. Pagkatapos ay humingi siya ng tubig, dinalahan ko siya ng tubig at siya ay nagwudu. Okay? So, isinalisa ito sa Al-Bukhari, mga kapatid mo, at ganyan sa Sahih Muslim. So, ang hadith ni Hudhaifa, nagpapatunay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakatayo. Samantalang yung hadith ni Aisha, nagpapatunay ng propeta hindi nakatayo. Bago sabi niya, sino man na nagsabi na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay na umihi ng nakatayo ay sinungaling. Now, yung hadith ni Hudhaifa sahih. Yung hadith, ito na yung challenge to sa mga marunong mag-isip. Okay? Yung hadith ni Hudhaifa sahih. At yung hadith ni Aisha ay sahih. Parehong sahih. Aywa, sige nga. Go ahead. Kaya siguro po nasasabi ni kasi hindi niya nakikita ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiinan natin. Laging nakaupo. Kaya yun ang nasabi. Mashallah, brilliant. Ang tali-tali. Mashallah talaga. Talagang proud lang ako sa mga estudyante ng Al-Hamra. Nung tatali-tali nila, mashallah, tabarakallah. Go ahead. Basta depende sa sitwasyon o pinaglalagyan. Yung pinatatayuan niya. Yung lugar na pinag- That's okay. Parehas kayo ng point. Aywa? Basta, kay Aisha ay nasa bahay kasi siya, lagi niya kasama ang propeta. Kaya pag nasa bahay ka, parang artista. Masya. Nakaupo ka lang na. Kapag nasa labas ka naman, nakasama mo mga kapatid mo, lalo na yung parang yung kalagayan mo, medyo mahirap, kaya mostly nakatayo. Mashallah, mashallah, tabarakallah. So, mashallah. At least kayo mga gumagana yung mga isip ninyo, no? You know, ito yung sinasabi natin. Pag na-encounter mo isang hadith, salungat sa isa pang tinatawag na hadith, maaaring kapag hindi mo alam prinsipyo ng sharia o kaya ng fiqh, maaaring isa sa kanila pasinungalingan mo at paniwalaan mo naman yung isa. Hindi mo pwedeng tanggihan yung dalawang authentic hadith. Isa man sa kanila, hindi mo pwedeng tanggihan. Lahat ng ito ay kailangan mong tanggapin. Subalit,
kinakailangan mong i-reconcile. Kaya sinabi ng mga dalubhasa, mga ulama natin, yung hadith ni Aisha, authentic yun, na kung saan nagpapatunay na ang Propeta Salam ay palagi ang nakaupo kapag umiihi. Nasabi yun ni Aisha, bakit kasi sa loob ng bahay at hindi niya kasama lagi si Aisha sa labas ng bahay. Kaya sa madaling salita, sa tuwing hindi kinakailangan na ikaw ay nakatayo, gawin mo na ito ay nakaupo. Okay? Subalit, yung hadith ni Hudayfa, sa labas ng bahay nangyari yun. Sa mga pagkakataon na yan, mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga sahaba. Mga kalalakihan ng mga sahaba. Kaya naman, nakita ng isa ilang mga sitwasyon ng Propeta sallam ay nakaupo. Kasi yun ang tawag yun ang kailangan ng sitwasyon. Alam mo, upo na, sa mga tambaka, tapos alam mo yun. Di ba? So yun yung mga kapatid. So case-to-case base yan. Kaya sinasabi ng mga ulama, kung hindi naman kailangan, no, na ikaw ay nakatayo at walang dahilan para ikaw ay tumayo, mas advantage, mas preferable na ikaw ay nakaupo. You know? Di ba sa bigyan ng ruling ng Propeta Muhammad sallam? Ano? Di ba yung sa Propeta Muhammad sallam may binigay na ruling doon? Wala siyang binigay na ruling. Unang-una, walang sinabi ng directive statement ng Propeta sallam na, kayong mga mananampalataya, kapag kayo ay umihi ng nakatayo, umihi, tumayo kayo. Walang ganun. So yun ay kasabihan, o yun yung hadith na ito ni Hudayfa ay dahil lamang sa nakita niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin pag pinag-usapan natin ito isa sa mga education, kumbaga ito ay pamantayan na siya rin. Mahalaga ito makapasa usapin ng FEP. Sa mga hadith, makikita natin na merong sinabi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang paksa o sa isang bagay. Tungkol sa isang bagay. Malinaw? His words, tandaan, pagdating sa rules, pagdating sa hukom, pagdating sa pambabatas, ang kanyang salita ay mas matimbang kaysa kanyang gawa. Tandaan natin yan. Okay? Halimbawa, may mga salaysay. Halimbawa, this is just scenario lamang ito, hypothetically. Kung halimbawa, ang Propeta sallam ay, kung halimbawa lang kung ang Propeta sallam ay nagbigay ng statement o directive statement na kailangan kapag tayo ay umihi ay nakatayo, tapos sa directive na yun, kung meron siyang directive na ganun, di ba? Tapos samantalang ginagawa niya nakaupo, mas kunin mo yung kanyang salita sa kanyang gawa. Kasi minsan yung mga gawain niya para lamang sa kanyang sarili at hindi applicable sa kanyang ummah. So naintindihan mo? Tulad mo ng pag-aasawa. Okay, inutos sa kanyang ummah, directive statement. Okay na hanggang 4 lamang. Subalit siya mismo nag-asawa na higit sa 4. So hindi mo pwedeng kunin yung kanyang gawa, no, against sa kanyang tinatawag na salita. Okay? So yan ay yung pamantayan pagdating sa pambabatas. You know? Malinaw, Lumagpas na sa ako, may pagkakasalat mo. kapatid, hanggang 4 na nga lang tayo, tapos lalagpasan mo. So kapag nilag, okay, I think I got his point. Ang sinutulutong niya siguro, ipinagbabawal yun kapag sabay-sabay mo yung higit sa 4. Pero kapag hiwalay mo isa sa kanila, pero nag-minus ka, kumbaga, pero age mali, overall yung magiging asawa mo ay 10, 20, walang problema doon. Pero yung pinagsabay-sabay mo lang sa isang pagkakataon hanggang 4 lang, that's walang problema. I mean, you are making the history. You know? So, may nag-message, na-miss daw kayo ni Nor Dikayan, mashallah. Nasa ibayong lugar. So, malinaw ba kapatid? So yun nga, ito yung kainaman ng mga nag-aaral. You know? Actually, mga kaalaman na yan, pangkulihiyo na yan. Para kayo nag-aaral sa university. Alhamdulillah, biyaya ng Allah. Okay, so ano yung punto ng mga katibayan na ito? Sa hadith ni Hudayfa. So ipinapakita ng hadith na pinahihintulutan ng paghihi ng nakatayo sapagkat ito mismo ay ginawa ng Propeta sallam. Gayunpaman,
may mga kondisyon upang ito ay maging katanggap-tanggap. Una, dapat tiyakin na walang tatalsik na dumi o ihi sa katawan o sa damit. Pangalawa, dapat tiyakin na walang mga nakakita o maaaring malagay sa kahihiyan ang isang tao. Kaya't bagamat maaaring gawin ito, mas kanais-nais pa rin ang pag-ihi ng nakaupo ayon sa karaniwang gawain ng Propeta Sallam, maliban na lamang kung may pangailangang gawin ito ng nakatayo. You know? Yes, go ahead. Yung pag-ihi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakatayo, ay masasabi kayo yung sunna din. Yes, sunna rin. Kasi ginawa ng Propeta Sallam. Tandaan natin, lahat ng ginawa ng Propeta Sallam ay sunna. Okay? I mean, sunna. The way na sunna, kasi actually, malawak ang usapin na sunna. Kasi mayroong sunna, ibig sabihin ng sunna is, pangkalahatan ay pamamaraan. Tariqa, pamamaraan. You know? May sunna na kapag ginawa mo, may gantimpala ka. May sunna na which is considered na ada. Ada ibig sabihin customarily. Customary, bila pag inaantok tayo, natutulog tayo, napapagod tayo, nagpapahinga tayo, yung customarily. Nagugutom tayo, kumakain tayo, yung customarily. Okay? Pangkaraniwang gawain, kumbaga. You know? Subalit, kapag ginawa mo yon, alinsunod sa ginawa ng Propeta Sallam o mga directive ng mga pamano ng Sallam, ay magkakaroon ka ng gantimpala. Diba? So, yun yung mga kapatid. So, ang Propeta Sallam, may mga pagkakataon ng gawain niya ay ada, customarily. Halimbawa, yung kanila, yung nagsusuot sila bilang Arab ng sabihin natin ng takiya. Na mga Arabo, meron silang, kasi yun ang customary nila. Pero wag mong sabihin na ang pagsuot nito ay sunna nang gagantimpalahan ka. Kasi walang ganong patunay. Kaya may mga grupo naman na pinaglalaban nila na kapag nagtakiya ka, ay ito ay sunna na ang kanilang paniniwala sa sunna ay may gantimpala ka. Ayun na? Sabi natin ang sunna as aada na ginawa na kasi mga Arab sila. At the same time, hindi yung takiya na kagaya na ngayon. Ba't kailan pa nang rasalang sutan ka? May mga Araban na nakasunod dati na ganyan. Wala naman na. Yung mga katulad, lalo pat mga Pakistani na style. Mga kapatid. Okay. So yun yun. So malawak ang terminolohiya. Ang sabihin natin ang mundo ng sunna. Malinaw? Malawak ang sabi. So depende yan sa paano ilagay ang word na sunna. Kung ilalagay ba sa pang-usapin na literal, ilagay ba sa pang-usapin na technical, usapin na kung ano-ano mga usapin. Malinaw? Okay. Okay. So, malinaw kapatid. So, pangalawa, pangasunod na ating pag-usapan, let's talk about the cleaning with water. Okay? May mga late dyan. Assalamualaikum. Okay? Cleaning with Aston, meron akong tanong. Since na late ka sa Morakato, mayroon akong tanong. Mayroon akong tanong. Pakinggan natin ang nasagot ni kapatid. Bakit tatlo ito? Okay. So, pagdating sa pagbabawal, anong dalawang klase ng pagbabawal sa Sharia? Ustad, next question. Pag hindi mo wala, huwag kang magpapagaling sa Diyos. May punto. May punto naman. Humble naman. Kahit tatamaan, humble din naman siya. Okay? You know? So, ang word sa Arabic, mga kapatid, ay walang iba kundi al-inqa. Sa Arabic na yan is al-inqa. Al-inqa. Kumbaga ito. Al-inqa. Nang ibig sabihin ng al-inqa, ito yung paglilinis o pag-alis o pagtanggal ng dumi. Okay? So yan ang ibig sabihin ng al-inqa. Ngunit ang batay nito, ang gagamitin sa paglinis ay walang iba kundi ang H2O. Ang tinatawag na tubig. So may mga iba't ibang issue sa usapin na ito. Una, ang paglilinis gamit ang tubig mismo. You know? Hindi kinakailangan. You know? So there is no particular number of times required when cleaning with water. And what judges the amount is when full cleanliness takes place. This is the position of the majority Hanafis, Maliki, Shafi'i in the narrative of from Ahmad.
So, hindi kinakailangan ang isang tiyak na bilang ng paghuhugas sa paglilinis ng karumihan. Sabi mga tanong, ilang litro ba? May mga katanungan na yun kontra. Ustaz, kapag tayo ba'y umihi, pag yung gamit ba natin tubig, ilang litro ba? O ilang bottle? O ilang patak ba ng tubig na kailangan para mayroon bang pamantay ng Sharia sa bagay na yan, yung tiyak na bilang o tukoy na bilang ng tubig? O ilang tabo ba? Meron isang barada na nagtinanong sa akin yan eh. Diba? Akala kung anong tanong, sabi ko, tanong mo kung ilang tabo. So bago sapat ng ganap na pag-aalis nito. Ibig sabihin, kung hindi pa kaya ng isang patak na tubig, kapatid, dagdagan mo naman, napakuripot mo naman, no? Okay, so itong pananaw ng karamihan sa mga skolar mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, at isang naisalaysay na opinion mula kay Imam Ahmad bin Hanbal. Ano ang patunay mula sa sunnah? Mga patunay nga sa sunnah. Hadith mula kay Asma radhiyallahu anha na nagsabi, Ja'atil imra'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ihdana tahida fi thawbi kayfa tasna' qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' wa tandahuhu wa tusalli fihi. Merong isang babae na lumapit sa propeta sallam at nagtanong sa kanya. Sabi niya, ano ang dapat gawin kung ang isa sa amin ay dinatna ng regla at ang kanyang damit ay nadumihan? Ito imagine, babae ang nagtanong dito. Masyaallah mga sahabiya. Wallahi nakakamanghay mga sahabiya. Kahit na kaliit-liit ang bahagi, no, ay itinatanong nila. Mga kamus, mga kababayan na walang pakialam. Pero pag nasa TikTok, abay, na maka-split, grabe. No? Kapag sila yaman, no, grabe ang kanilang sa ibang bagay, grabe ang kanilang pakialam. Diba? Pinakikilaman yung kapitbahay, pinakikilaman kung sino-sino man. Pero sa kanilang pangrelihiyon, especially may kinilaman sa pang-araw-araw na ginagawa nila, hindi sila nagtanong, hindi sila nagka-clarify. Di ba? Pero yung mga sahabiya, kahit sa simple at detalyadong bagay, kanilang inaalam. Eh sabi niya, kapag sa amin dinatna ng regla at kanyang damit ay nadumihan, simple, logically, kapag nadumihan, nilinisin mo, yun lang naman eh. Pero merong gustong linawin ng sahabiya na ito. Sinabi niya, kuskusin niya ito. Sabi ni Professor Lam, kuskusin niya ito, pagkatapos ay hugasan niya ng tubig at banlawan niya at sa kanya ito basain ng bahagya, pagkatapos ay maaari na siyang manalangin gamit ang damit na iyon. Nakadepende pala siya, Ustad, for example, nasa labas ang babae, tapos nadala siya at nalagyan ng damit niya. Kasi hindi man pwede magpalit kagad doon kung saan wala namang... Kaya nga, actually sabi yan na ito, bakit alam? Kasi limited lang yung kanyang yung damit. Wala siyang pamalit. Kaya ginawa yung propeta ng Allah, paano pag may magdurugog kami, nagkaroon kami ng menstruation? Alam natin, grabe ang kapit ng dugo ng isang babae. Tapos anong gagawin ko? Paano ko magsala? Ang kanyang concern yung tungkol sa kanyang sala. Maaari ko bang gamitin ito kahit pa may dugo? Paano yung sala ko? Oh. So ang ginawa ng Propeta sallam, tinuruan siya ng pamantay, anong ang kanyang dapat na gawin. Sabi niya, kuskusin niya ito at pagkatapos ay hugasan niya ng tubig at sa kanya ito basahin ng bahagya. Then pagkatapos ay maaari siya manalangin. Ibig sabihin, yung bakas na mangyayari, yung matitira doon, wala ka ng kasalanan. Naduguan, tapos na nga yung menstruation niya. Tapos na ba? Wala na, hindi mo pwede magsala yung babae na may menstruation. Yung tinatanong niya, yung pagkatapos sa menstruation niya, may mga bakas kumbaga, yung kanyang balabal, may mga pa ba, naiwanan ng dugo ng sanhin ng kanyang menstruation. At the same time, wala siyang pamalit ba? Yung mga babae ngayon, mga passionista yan, dami-dami ng damit eh. Kaya wala siyang pakialam kung tapo na yan, bumili ng bago. So yun mga kapatid, so yun yung pamamaraan na ibig sabihin, sapat na yun. So anumang bakas dito ay kaya ang punto ng patunay, ipinapakita ng hadith na hindi na kinakailangan ng isang tiyak na bilang ng paghuhugas upang linisin ang karumihan, kundi ang mahalaga ay ang ganap na pag-alis ng dumi. Kung ang dugo ng regla na mas matindi ang karumihan kaysa sa ihi o dumi, ay hindi na ngailangan ng particular na bilang ng paghuhugas para sa paglilinis,
ganito rin ang prinsipyo sa pag-alis ng ihi at saka ng dumi. Yan ang una. Pangalawang hadith mula sa hadith ni Aisha pa rin, radiyallahu anha, kasi hadith ni Asma. Ay hadith ni Aisha na nagsabi, Ja'at Fatima ibnatu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athhur. Afa ada'u as-salah? Faqala sallallahu alaihi wasallam la inma dhalika irqun wa laysa bihaydin. Fa idza aqbalat haydatuka fada'i as-salah wa idza adbarat faghsili 'anka ad-dam thumma salli. Dumating si Fatima bin Abi Hubaysh sa Propeta sallam at nagsabi, "O sugo ng Allah, ako isang babaeng may istihada." Ano yung istihada? Hiwala ito sa regular menstruation ng babae, yung haid. Ang istihada ito ay patuloy na pagdurugo na hindi sanhi ng menstruation. At hindi ako nagiging dalisay, sabi niya. So dapat ko bang ihinto ang aking sala? So meron, ito mga kababayan natin, kapatid, lahat ng mga babae na experience itong istihada na ito. Walang babae na hindi nakaranas ng istihada. Either mga asawa nyo, mga anak nyo, mga kababaihan, mga mami ninyo, mga lula ninyo, no? mga tita nyo, diba? Pamangkin nyo. So lahat ng kababaihan nakaranas ng istihada. Ito yung abnormal blood. Okay? So kaya nga pag nakaranas sila ng istihada, sabi ng Prophet, dapat ko bang ihinto ang aking sala dahil sa nakaranas ako ng istihada? Sabi ng Prophet, hindi. So pag ang babae nakaranas ng istihada, hindi niya pwedeng iwan ng sala. Pero pag merong siya haid, obligado niyang iwan ng sala. Yun ang pagkaiba ng istihada at saka haid. Pagdating sa sala, pag-ayuno at mga obligasyon ng isang Muslim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin ko, ang istihada, ito yung abnormal blood na hindi kabilang sa menstruation o menstruational blood. Alam ng mga kababayan, dapat, a woman should know this. Okay? Alam ko pa ata itong mga dugo na ito kaysa iba mga kababaihan eh. Subhanallah. You know? So sabi niya, hindi pwede. Sabi, kailangan mo ipagpatuloy ang pagdarasal mo sapagkat ito yun ay isang pagdurugo mula sa ugat at hindi ito regla. Yung ugat na yun, yung dugo na yun lumalabas sa ugat niya, hindi doon dahil sa tinatawag na pinagdadaanan ng regla. Kaya kapag dumating ang iyong regla, ihinto mo ang sala. At kapag ito'y natapos na, hugasan mo ang dugo mula sa iyong sarili, pagkatapos ay magsala ka. Okay? So ang punto ng hadith na ito, inutusan ng Propeta sallam, si Fatima na hugasan ng dugo nang walang pagtukoy sa isang particular na bilang ng paghuhugas. Kung kinakailangan ng isang tiyak na bilang, tiyak na ipinapaliwanag ito sana ng Propeta sallam sapagkat hindi ipinagpaliban ang pagpapaliwanag ng isang bagay kung ito'y kinakailangan sa sandaling iyon. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat o applicable sa paglilinis ng ihi at saka ng dumi. Malinaw? So, yan ang Propeta sallam. Hindi siya pwede, kapag siya tinatanong, hindi niya pwede iantala yung kasagutan kung kinakailangan. You know? Ganun din sa prinsipyo natin. Dito kasi yung prinsipyo ng Sharia eh. Pag may mga katanungan ng mga kapatid natin na kinakailangan ng kasagutan agad, obligado mong sagutin yun kung alam mo. You know? Pero may mga pagkakataon ng katanungan kailangan mong i-delay. At yan ay walang problema. Kasi minsan ang mga ibang, Propeta lang di ba? Bakit na Suratul Kahf? Nagtanong yung mga naantala yung yung kasagutan. Di ba? Yes, di ba? So yun yung mga kapatid. So hindi yung nagmamarunong ka. Na kahit hindi mo alam mo. Kagaya ni Aston. Hindi naman sabi kagaya ng sinabi niya. You know? Okay. Pangalawa, ang karumihan ng najasa ay isang bagay na marumi sa sarili nito. At kapag ito ay ganap na naalis, nawawala rin ang hukom nito. Hindi mahalaga kung ilang beses itong hinugasan, basta't natanggal ang mismong karumihan. Pangatlo, ang orihinal na prinsipyo sa paglilinis ay walang natatakdang bilang ng paghuhugas, maliban kung may malino na patunay na kinakailangan ito. Dahil walang itinakdang bilang sa sunnah, sapat na ang ganap na paglilinis ng dumi upang maalis ang hukom ng karumihan. So, yan ang may kaugnayan sa bilang mga kapatid. So, basically, pagdating sa bilang o naghugas tayo ng tubig, hindi katulad ng istijmar, ha? Ang istijmar ay mayroong specific na bilang. Kapag ang gamit mo ay tissue o kapag ang gamit mo ay bato o kay balat ng durian, okay? O sabihin natin yung makating dahon, yun ang ginamit mo sa pagpunas ng ihi mo o pagdumi mo, malino? Mayroong specific, detailed, specific na binigay ang Sharia sa bagay na iyan. Pero pag ang tubig, ang pinag-usapan natin, walang specific na bilang. Ang mahalaga, mawala ang bakas ng sabihin natin ng karumihan.
Okay. So yun, wag lang magpalabis. Umihi ka kapatid, tapos ilang galon yung ibinuhos mo sa ano mo, sa lato-lato mo. Syada. You know? Nakasaya, Ustad. Ayun, pagkakaksaya yun. Diba? Tapos ang ihi mo, ikapiranggot lang. Mas marami pa ito. Tapos yung panghugas mo, mas puno rito. Syada. Okay? So yun, tinatawag na pag-aaksaya. Okay. Of course, thirdly, walang iba was cleanliness using stones and the like. So let's talk about the paglinis ng gamit ng mga bato at katulad ng mga bagay. So ito naman kanina yung tubig, ngayon is stones. Kasi yan, tulad sa nasabi natin kanina, may specific na bilang pagdating sa tinatawag na stigma. Rules niya, Ustad. Ha? Rules ng Ito ni 3 is cleanliness. And the like. You know? Okay. In the like, of course, 3 wipes surface. And if full cleanliness does not take place, then once increases. A trace which is only removable with water may be overlooked. This is the position of the Shafi'i, Hanbali, the choice of Ibn al-Mundhir, Ibn Hizam, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, and Ibn Uthaymin. So, sapat na ang 3 beses na pagpupuna sa paglilinis ng karumihan sa bagay na ito. So, ay stigmar, minimum is 3. Okay? So, kapag gumamit ka ng tinatawag na bato, okay, balat ng durian, so ang minimum na bilang mga kapatid ay 3. Ha? Ustad, like mo yan, di ba? Ha? like. Ito? Like stones and Stones in like. Anong gusto mo? May mga katulad na bagay. Ustad, yung may specific ba na laki o ano? Ayan pa na naman tayo, no? Mga laki. Laki. O, pagkatapos ng laki, gusto mo kulay. O, pagkatapos ng kulay, amoy. O, ano pa? You know? Isa bagas pa. Okay. Anong gusto mo? Uy, in fairness, pag may mga ibang nasabi na hindi pwedeng smooth. Kasi ba, ano yung, alibala pagka tumaasor sa mga kumakain na, dumudumi ka, tapos smooth na bagay yung pangpahid mo, ilalang yun, kakalat yun. Hindi kakapit yun. Kaya pala, Ustad, kailangan ng balat ng Masakit-sakit naman yung durian. Gusto mo marang na lang, no? Hinangka. Okay. Kasi sa pagsabato, alam mo, di ba, tatlo, hindi mo, kung medyo malaki yung bato, hindi sa kabilang side, tatlo batas. Hindi. Kailangan 3 piraso. 3 piraso. Hindi yung, alam mo, malaki. Halimbawa, ganito kalaki. Titipirin mo isa dito 1 beses. Tapos babalik ka rin mo 2 beses, 3 beses. O, 3. Okay. 3 pieces. You know? Talatahabat. Okay? So may patunayan yan mga kapatid. So sapat na ang 3 beses sa pagpupunas, sa paglilinis ng karumihan, ngunit kung hindi pagganap ang kalinisan, maaaring dagdagan ito. Kaya minimum is 3. So pinapayagan din ang bahagyang ang bakas na hindi naalis maliban sa tubig. Malinaw, so halimbawa kung walang ibang tubig, tapos wala ka ng ibang pampunas, may higit 3 na, anong bakas ito is forgivable. Okay? Overlooked. So, pinapayagan din ang bahagyang paksa na hindi naalis maliban sa tubig. Ito ang opinion ng Shafi'iyah, Hanbali. At ito rin ang pinili ni Ibn al-Mundhir, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, at Ibn Uthaymin. So, may mga comment ng mga scholar natin. Sabi ni Ibn al-Mundhir, ipinapakita ng mga matibay na hadith mula sa Prophet Sallam na 3 bato ay sapat na para sa istinja. At ito ang sinabi ng lahat ng mga pantas na aming nalalaman basta't ito ay nakapaglinis. Sinabi ni Ibn Baz, rahimahullah, yes. Mamaya na, banggitin natin yan. Sinabi ni Ibn Baz, ang paglilis sa mga ari ng mga ari mula sa ihi, dumi at dugo mula sa lalaki at babae ay hindi magiging ganap maliban sa paggamit ng tubig hanggang sa mawala ang bakas o gamit ng 3 magkakaibang bato. Kung hindi ito malinis, magpapatuloy siya sa paggamit ng mga bato hanggang malinis ito at hindi bababa sa 3 bato. Hindi dapat magkaroon ng dumi sa mga ito.
Sinabi ni Ibn Taymiyyah naman, ang tama ay kung ang isang tao ay naglinis gamit ang mas kaunti sa 3 bato, kinakailangan niyang tapusin ang itinakdang paraan ng paglilinis. Okay? So, sinabi ni Sheikh bin Baz, hindi sapat ang paglinis gamit ang mas kaunti sa 3 bato. At kung hindi ito malinis, kinakailangan ng naglilinis na magdagdag pa ng ika-4 na bato at higit pa hanggang sa malinis ang lugar. Sinabi naman ni Sheikh Uthaymin, naglilinis siya ng 3 beses. At kung hindi ito malinis, pagkatapos ng 3 beses, magdadagdag siya. Parang duwaya lang. Okay? Sinabi ng ilang mga pantas na kung malinis na nang hindi umabot sa 3 beses, sapat na iyon. Well, sabihin dito kapag, wait lang, tapusin ko lang ito ha. Dahil ang hatol ay umiikot ayon sa sanhi nito. Ngunit ang opinion na ito ay tinatanggihan sapagkat ang Propeta Sallam ay nagbabawal ang paglilinis gamit ang mas kaunti sa 3 bato. Kung ipinagbawal iyon, hindi tayo dapat magpatuloy sa gawain na iyon. Dagdag pa rito, kadalasan ay hindi malilinis gamit ang mas kaunti sa 3 bato at ang 3 bato ay dami na may kasamang mga patakaran na itinakda ng Sharia. Okay, anyway. May mga ilan sa mga ulama nagsabi na kahit hindi umabot sa 3, halimbawa 2 o 1, sapat na yun hanggat nalinis yung sabihin natin dumi. Yung bakas ng dumi nalinis na. Hanggat nalinis, sabihin sabihin kasi para sa iniisip nila, kasi ang objective lang naman ito 3, kasi para mawala totally yung tinatawag na dumi. Wala pa abot sa 3, 2 pa lang, nalinis na. So, sapat na yon. Anong masasabi natin dito? Oops, foul yung sinabi mo. Parang referee lang yan. Okay? Wag kang naalala ko tuloy yung naglaro. Tapos, sino ba yung nakipag-discuss? Si Anumar nakipag-discuss sa referee. Sabi ng referee, tumahimik ka, huwag kang mag-discuss. Okay? So, ibig sabihin, foul yung sinabi na yun. Kasi ang Propeta Muhammad sallallahu nakalagay sa mga hadith, nagbigay siya ng takdang bilang. Okay? Nagbigay siya. At ipinagbabawal niya mismo, ipinagbabawal niya ng Propeta sallallahu na gumamit pagdating sa istinja o istijmar ng hindi aabot sa 3. Pinagbawal. Sabi sabihin mo sa pinagbawal sa salam, walang no discussion. Kahit wala na nakikita pa kasi. Yes. Basta gamitin mo yung tinatawag na. Kaya nga, minimum is 3. Okay? So, yun yung mga kapatid. So, yun yung 3 na yun. Ang Sharia mismo ang naglimit. Hindi ang sinuman. Ang Sharia ang nagbigay ng limitasyon. Diba? So tayo mga mananampalataya at sa mi'nawati at ana, narinig natin, sinunod natin. Yes, indeed. Yes. Yes. Applicable. Ha? Hindi lalaki o babae. Ang paglilinis ay applicable sa lahat, babae o lalaki. Facebook. Wala ka namang babae lalaki lang maglinis. Mas masangsang yung ng kababaihan. Yung kanilang ihi, mas masangsang kaysa sa ihi ng kalalakihan. Gagamitan ng bato. Iniisip mo, baka nunukin. So, mas malawak yung pag-iwan. Yes. Okay? Wala quwwata illa billah. Kanina anong size? Ngayon anong forma ng bato? Kapatid, kung trip mo yung matulis, gamitin mo yung matulis. No. Hindi sa babae. Wala quwwata illa billah. Ishada. Siya na katanungan na sa. Wala nagbigay siya ng do not exaggerate sa mga katanungan. Ikaw na, alam mo pag doon ang sa maging yan, maging balahura na yung mga tanong na yan. Lalo pa pwede ba? Hindi na kailangan itanong yan, kapatid, no? Subhanallah. Okay. So patunay mo na sa sunnah. Si Salman radhiyallahu anhu nagsabi, anong patunay? Nahana an nastaqbil al-qiblata li ghaitin aw bawlin aw nastanji bil yamin aw nastanji bi aqall min 3 ahjar aw nastanji bi raji'in aw bi 'azmin. Ipinagbawal sa amin na humarap sa kibla habang dumudumi umiihi
na gumagamit ng kanang kamay sa istinja, na gumagamit ng mas kaunting pinagbabawal na gumagamit na mas kaunti sa tatlong bato sa paglilinis. So malinaw yun sa hadith. Okay, o na gumamit ng tuyong dumi ng hayop o buto bilang paglilinis. So ano yung duming buto ng hayop? Halimbawa, mayroon tayo ng kambing na nagiging natuyo na, tapos naging bato na yung niya sa tigas. So hindi mo pwedeng tinatawag na yun? Paglinis. Alam mo kung bakit yun? Kasi yun ay pagkain ng mga hayop ng mga jinn. Okay. Ng mga kapatid natin mga jinn. Kawawa naman, ipapakain mo yung kain mo doon sa mga hayop nila. Okay? At of course, bawal din yung mga buto bilang panlinis. Ang buto kasi pagkain mismo ng mga kapatid natin mga jinn. Kaya bawal. Ganun din pala sa ng pag-iihi mo sa pagdumi mo sa mga gamit tulad ng ano? Yung? Diba nung binanggit mo nung nakaraan na about sa pag-una sa pagdumi? Ganun din po pala ang hukum sa pag-iihi. Paggamit ng mga bato, paggamit ng mga... Anong hukum? Diba nabanggit ko rin po? Na ano? Diba nung ang paglilinis ng dumi? Oo nga. Oo, tapos? Tapos ganun din, same din para siya sa pag-ihi. Ano yun? Tanong? Anong tanong mo? Specific na tanong mo? Hindi, diba nung nakaraan, nabanggit niyo lang ang mga pwedeng gamitin sa paglilinis ng paggaling mo sa palikuran ba? So, ganun din para sa pag-ihi mo, ang paggamit mo. Ano ba yung, more specific na ano? Ano bang specific tanong mo yung, kasi yung pinag-usapan natin dyan, yung bilang. Mga padawisan ba na ginagamit mo sa pag-ihi mo at sa paglilinis? Ito yun pa rin yun, bato. Stage ma, pag sabing stage ma, bato man o katulad nito. We're talking about, we're talking about the limitation ba? Ibig sabihin yung bilang. You know? Okay. Yes. Okay na. Okay. Isa pang hadith, si Abdullah bin Mas'ud ay nagsasabi, at ang Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid فأمرني أن آتي بثلاث أحجار فوجدت هجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت الروثة فأتيت بها فأخذ هجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. Bumuntang Propeta sallam sa isang liblib na lugar upang tumugon sa pangangailangan at inutusan niya akong magdala sa kanya ng 3 bato. Nakakita lamang ako ng 2. Ngunit hindi ko mahanap ang pangatlo. Okay? Kaya kinuha ko ang isang tuyong dumi ng hayop at dinala ko ito sa kanya. Kinuha niya ang 2 bato at itinapon ng tuyong dumi. Okay? Pagkatapos ay sinabi niya ito ay marumi, ito ay ridges. Ito ay tinatawag na marumi. So, punto ng patunay. So, ang unang hadith ay nagpapakita na ang pinakamababang bilang ng pagpupunas ng gamit ang bato, ang katulad nito ay 3 at hindi dapat mas mababa rito upang matiyak ang kalinisan. Ang pangalawang hadith ay nagpapatunay na hindi pinapayagang gumamit ng tuyong dumi ng hayop sa paglilinis sapagkat ito ay mismo ay isang uri ng karumian o najasa. Pangatlo, kung hindi pa ganap ang kalinisan pagkatapos ng 3 pagpupunas, maaaring dagdagan ito hanggang sa mawala ang karumihan. Pang-4, ang bahagyang bakas na hindi maalis maliban sa tubig ay pinapayagang maiwan dahil ang layunin ng paglilinis ay ang pag-alis ng dumi sa abot ng makakaya. Okay? So, mali na mga kapatid. Anong time yung natin? Ilang? Mahaba pa. Okay, meron tayong another na topic na kung saan yung fourthly, ruling of performing istinja with the right hand. Ito. Okay. Paglinis tayo ng ari natin, pwede bang gamitin yung kanang kamay o hindi? Ruling of performing istinja with the right hand. Okay, ano ba ang rulings kapag tayo ay nag-istinja o naglinis gamit ang ating kanang kamay? So, mga kapatid, the scholars have offered the ruling for performing istinja with the right hand according to the 2 views.
First, it is that it is makruh to perform istinja with the right hand. And this is by the agreement of the first course of jurisprudence. Second, it is that it is haram to perform istinja with the right hand. This is the position of Zahiriya, an opinion among the Shafi'iyya, the choice of Ibn Abdul Bar, Ibn Taymiyyah, Ash-Shawkani at Ibn Baz. Okay, nagkaroon ng iba't ibang opinion. So, nagkaroon ng dalawang opinion ang mga scholar natin tungkol sa hukom o batas ng paggamit ng kanang kamay sa istinja o paglilinis pagkatapos dumumi o umihi. So, two opinions mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So, sinabi ni Imam Nawawi rahimahullah na pagkasunduan ng mga pantas na ipinagbabawal ang istinja gamit ang kanang kamay. Yan ang unang opinion. At sinabi rin ni Imam Nawawi sa bagay na yan, no? Ito yung unang opinion. Unang opinion, makro. So, ang unang opinion sa bagay na ito, sinasabi nila, makro lang. Ibig sabihin, hindi ka nais-nais lang. Hindi ba masyadong mahigpit sa bagay na yan? So, yun ang una. So, first opinion ay walang iba kundi ay makro. Ibig sabihin, bawal siya na makro. Okay? Bawal siya na makro. Ayan, Aston, anong ibig sabihin ng bawal na makro? Not recommended. Not recommended. Mas gusto ko pa yung mas tumpak na sagot. Dislike. Dislikes, mas gusto ko pa yung tumpak na sagot. Hindi kaya-aya. Tinagalog mo lang yung dislike. Di kaya-aya. Huwag mamaya, Bisaya mo na naman yan. Oh. Ano ba sa punto? Pag sinabing makro, ano bang punto? Anong pagkaiba ng makro at saka haram? Yung makro, mas lesser kasi sa haram. Lesser? Ano lesser yung ano? Ginagamit sa ano? Lesser? Mas gusto ko pa ng tumpak na sagot. Ang makro kasi, walang kasalanan. Yung haram naman, ikakasala ka pag ginagawa. Na. Sino bang sinanong ko? Oh, sinib ka niya. Okay. Ang makro, kapag ginawa, wala kang kasalanan. Pero mas mainam na iwasan. Ang haram, kapag ginawa mo, may kasalanan ka. No? Okay, yan ang tumpak, mga kapatid. So, makro, hindi ka nais-nais ang paggamit ng kanang kamay sa istinja. Ito ang pananaw na napagkasunduan ng apat na madhab. So, sa apat na madhab, sabi nila makro ito. Madhab ng Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, at saka Hanabila. So, apat sila tandaan natin mga kapatid, hindi lang apat yung madhab, maraming madhab. Pero ang known, the famous is yung apat. Sila yung mga pangunahin, kumbaga. Mga senior. Pagdating sa School of Fiqh. Okay? Kaya sinabi ni Imam Nawawi, ang karamihan ay nagsasabi ng pagbabawal ay isang pagbabawal na may layuning hindi ka nais-nais at etiketa. At hindi isang pagbabawal na nagtatakda ng haram. You know? So anong kanilang patunay na ito ay makruh? Si Salman, radiyallahu anhu, nagsabi, si Salman, yung hadith na lagi natin babanggit yung hadith na ito. Yung hadith ni Salman, na sinasabi niya, ipinagbawal sa amin na humarap sa kibla habang dumudumi at umiihi, na gumagamit ng kanang kamay sa istinja. Yan ang known na hadith sa bagay na ito. Hadith ni Salman. So, maganoon tayo ng proof. Okay? Yung proof, yung hadith ni Salman. Hadith ni Salman Al-Farisi. Kailan mo Salman Al-Farisi? Yes, Yung sahaba na balik Islam na basahaba. No. Mula sa iba't ibang relihiyon. Hindi lang Kristyan, galing sa Madyan. Nino? Okay. Hadith ni Salman, malinaw na sinabi niya na pinagbawalan kami ng Propeta Muhammad kapag umiihi at dumudumi na gamit ang aming kanang kamay sa istinja. Paglilinis ng ari kapag dumudumi. Hadith ni Abu Qatada na sinabi ng Sallam, idha bala ahadukum, kapag ang isa sa inyo ay dumudumi o umihi, huwag niyang hawakan ng kanyang ari gamit ang kanang kamay. So lahat ng ito indikasyon ng pagbabawal. Okay? Kanang kamay. Huwag siyang mag-istinja gamit ang kanang kamay at huwag siyang huminga sa loob ng sisidlan ng tubig. So sa hadith ni Abu Qatada, may mga ilan sa mga additional na pagbabawal. Una-una, yung huwag niyang hawakan ng kanyang ari gamit ang kanang kamay. Huwag siyang mag-istinja gamit ang kanang kamay. Okay? So yung hawak ka, habang umihi ka, hawakan mo yung ari mo, right? Tapos gamit ang kanang kamay mo. Sa hadith na ito, bawal, base sa hadith ni Abu Qatada. Kaya kapag naglinis ka ng ari mo,
no? Bawal mong gawakan ang kanang kamay mo. At huwag siyang huminga sa loob ng sisidlan ng tubig. Di ba tayo kapag uminom tayo, usually kapag mainit, lawa ng kape, iniihipan, bawal yun. Okay? Bawal yun mga kapatid. Kaya nga, ito na nga, pag-usapan natin. Basta muna, literally pagbabawal. Para sa unang opinion, hadith na ito, yun ang una. Pangalawa, hadith ni Abu Qatada. Lahat ng ito ay pagbabawal. Prohibition, right? Dito nagtalo-talo yung mga scholar. Anong klaseng pagbabawal o prohibition? Kaya nga, meron tayong dalawang kategorya ng prohibition. Makro or haram. Para sa mga apat na madhab na ito, yung apat na madhab, yung tinatawag na 4 madhab. Sino yung 4 na madhab? Okay. Una-una, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iya, Hanabila or Hanbali. Okay? Anong Hamdaniya? Okay? So, itong apat na madhab na ito, nagkasundo sila na pagbabawal na makro. Batid sa mga hadith ni Abu Salman at sa Abu Qatada, para sa amin, makro siya. Makro. O, ano yung mga hadith na yun? Bawal. Pero kung makro ito, tika muna. Di bagat napag-aralan natin na yung pagtalikod sa kibla, it is haram. Batay sa mga madhab na ito. Nakikita niyo? Na kung saan same context doon sa tinatawag na hadith. So that's the question. Okay. So bakit pagdating sa ibang bagay, bukod sa istiqbalul kibla, makro na. Di ba? Ano ba sabi sa hadith ni Salman Al-Farisi? Pinagbawalan ka ng salat kapag umiihi na, tumalikod at tumarap sa kibla. Same konteksto ng hadith at yung paggamit ng kanang kamay. Right? Ngayon, pagbalikan natin yung usapan ng istiqbalul kibla at pagtalikod sa kibla, para sa mga madhab na ito, haram. So bakit ngayon pagdating sa tinatawag na bakit pagdating ngayon sa paghawak ng ari, pag naglilinis, ay makruh? Naisip nyo bang naisip ko, Biwan? Right? Di ba't one-sided? So, pag hindi malawak yung kaalaman mo sa bagay na yan, di ba? Mapag-iisipan mo talaga yan. So, sa kanila, ganito yan. Sa kanila, hiniwalay nila yung rules. Pagdating sa tinatawag na istiqbalul kibla, ay haram siya na pagbabawal. Kasi, hindi lamang sila nagbabate sa hadith ni Salman, may mga iba't ibang salaysay na mismo directive ang Prophet Sallam sa ibang salaysay, binigyan din niya na ipinagbabawal yung tinatawag na O sabi na, la tastakbilul kibla, wala tastadbiruha. Huwag kayong humarap sa kibla. At huwag kayong yes, directive. Galing sa kanya mismong salita. Ano? Galing sa kanya. Samantalang ito, yung hadith ni Salman, galing kay Salman. Na sinabi lang niya na pinagbawalan kami. Samantala yung hadith na pagbabaw sa kibla, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi na. Yes. Kailangan sabi ng kanila. Diba? Samantalang ito mga hadith na ito mga kapatid, diba? Ninarate lang na sinabi sa amin. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil nagkakaroon ng Kaya sa istiqbalul kibla sa kanila mahigpit na bawal tumalikod at bawal marap. Samantalang dito, hadith ni Salman ay ang nag-relay lang si Salman Al-Farisi na sinabi sa amin, okay, ng propeta na ipinagbawalan kami. Di ba? Ipinagbawalan kami, no? Na sa gano'n, yun nga. So yun, right? Okay. So yun. So mga sa unang opinion, yung ano na ito is makro lamang. Sa larangan tinatawag na makro. Ha? Okay. Subalit, alam niyo ba, mayan, i-analyze natin. Na punto ng patunay, ang pagbabawal sa paggamit ng kanang kamay sa istinja ay isang pagbabawal na may layunin ng kagandahang asal or nahi-adab. Hindi isang mahigpit na pagbabawal o nahi-haram. Kaya ito ay pinalagay bilang makro o hindi ka nais-nais lamang. Pangalawang opinion, ito, haram. Mahigpit yung pangalawang opinion na ito, mga kapatid. Okay? Pangalawang opinion, haram.
Secondly, ito'y tinatawag na haram. Pagbabawal na haram. Okay. At Kanino matitiyemot, Ustad? ito na. Okay? Masyado ko excited. Haram. Mahigpit na ipinagbabawal ang istinja gamit ang kanang kamay. Ito ang pananaw ng Zahiriya. Scholar ng mga Zahiriya. Diba? Narinig lagi sa ating pag-aaral, Zahiriya. Okay? Bukod doon sa 4 na madhab na kilala, mayroon pa madhab ng Zahiriya. Okay? Isa sa mga opinion ng Shafi'iyya, sabihin sa mga Shafi'i scholar, 2 opinion sila. Yung una is makruh, yung ibang opinion is haram. Ito rin ang pinili na Ibn Abdul Bar, Ibn Taymiyyah, Ash-Shawkani at Ibn Baz rahimahullah. So, mga kapatid, anong batayan nila sa pagiging haram? Same hadith. Kung ano yung hadith na ginawang batayan ng unang opinion, yun, same. Walang pagbabago. Pero, nagkakaiba-iba sila sa interpretation. Diba sabi natin kanina, na pagbabawal na ha, kasi na ha, pagbabawal, prohibition. Diba? Ang interpretation ng 4 na madhab na ito, pagbabawal na makruh. Pero sa mga madhab ng pangalawang opinion, mga Zahiriya, ito yung mga Zahiriya na ito, mahigpit ito talaga eh. Mga Zahiriya scholar eh. Sa kanila, ang tinitingnan lamang nila yung teksto. Pag sinabing bawal-bawal, wala na. No more, no less. Tapos ang usapan. Yan ang mahigpit. Yung ang tawag dyan, mga Zahiriya. Kaya pag may mga pag may mga nagtuturo sa inyo masyadong mahigpit, Zahiriya ito. Masyadong Zahiriya ito. Medyo moderate, Hambali ito. Ganon ba? Okay? Hanabila ito. Okay. So yun yung mga kapatid. So same. Kung ano yung dalil, ano yung proof ng unang makro ng same yung proof ng pangalawang opinion. Saan sila nagkakaiba? Sa interpretation. Okay? Sa ito tinatawag na interpretation. Pakinggan natin sabi ni Ma'am Al-Mardawi mula sa madhab ng mga ng Zahiriya. Okay. So sinabi ng saan ba tayo? Okay. Sinabi ni Ma'am Al-Mardawi rahimahullah, sabi niya, sinabi ni Sheikh na si Taqiyuddin na harapat nating sabihing obligadong magsagawa ng istinja gamit ang kaliwang kamay at ang pagdampi sa ari na gamit ito sapagkat ipinagbawal ang parehong bagay. Sinabi ni Ma'am Shawkani, ang ilan mula sa mga eskola ng Zahiriya ay nagtuturing na ito ay haram, mahigpit na ipinagbabawal. Sinabi niya, at may ilang mula sa aming mga kasamahan na nagbibigay ng pahiwatig sa pagiging haram nito. Natapos na ang pahayag niya. At sinabi ko, ito ang tama sapagkat ang nahi o pagbabawal ay nangangailangan ng tahrim. At walang ebidensya nagpapababa sa antas ang pagbabawal nito. Sa makatuwid, walang dahilan upang ipakahulugan ito bilang makro at hindi ka nais-nais lamang. Sinabi ni Sheikh Bin Baz, hindi pinapayagan ng istijmar o paglilinis gamit ang luong bato o katulad nito gamit ang kanang kamay, batay sa sinabi ni Salman, sa hadith ni Salman Al-Farisi. At batay na sa sinabi ng Propeta Muhammad sallam, la yumsikan na ahadukum dhakara biyamini wa huwa yabul, wa la yatamassahu min al-khala'i biyamini. Huwag hahawakan ng sinuman sa inyo ang kanyang ari gamit ang kanang kamay habang umiihi. At huwag siyang magpunas o mag-istijmar gamit ang kanyang kanang kamay. Subalit kung ang isang tao ay putol ang kaliwang kamay, may bali ito o may sakit at iba pang hadlang, maaari siyang gumamit ng kanyang kanang kamay dahil sa pangangailangan at walang kasalanan sa kanya. At kung pagsasamahin niya ang istijmar o paggamit ng bato o papel at istinja o paggamit ng tubig, ito ang higit na mas mainam at mas ganap na paraan ng paglilinis. Okay? So yun mga kapatid. So sa kanila, ang original na prinsipyo kasi ng anumang isabi niya, ito kasi ang original na prinsipyo eh. Actually, mas matimbang yung mga Zahiriya. Para sa akin, yung opinion na ito, na pagbabawal, mas matimbang. Bakit? Kasi, para yung batayan na, ito sasabi natin kanina. Lagi natin sinasabi, bakit, ito yung tanong eh, bakit kasi yung mga ulama, hindi na lang nagkaisa ng opinion? Tapos sana yung problema. Diba? Wallah, sabi ko, mahuguno man ang mundo, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yung gusto natin na magkaisa yung mga scholar. Lalo pat may kaugnayan sa usaping fiqh. Kahit pa magpakamatay ka o kahit pag lumuha ka ng dugo at manawagan at magkaroon ka ng sabihin natin ng advokasya, hindi mangyayari yan kapatid. Kasi nga yung mga scholar, mismo yan, nagkakaroon ng iba't ibang opinion. Di ba? Kaya nga, ito na lamang para yung walang labis, walang kulang sa proof.
Kung ano ang proof ng una, yun ang proof ng pangalawang opinion. Diba? So para sa kanila makro. Pero para sa mga Zahiriya, di ba pa mga katulad, Ibn Taymiyyah, ito ay Sheikh Bin Baz, ito ay haram. Anong punto? Yes, same proof. Anong punto? Kasi nga, sa larangan ng fiqh, فَإِنَّ النَّهِي يَقْتَدِي التَّحْرِيمِ. Basically, ang pangunahin na prinsipyo ng fiqh, pag sinabing pinagbabawal ang propesal lang, automatically, haram agad yan. Haram. Maliban na lamang, malalaglag yung antas ng haram papuntang makro kapag meron kang external proof na nagpapatunay na yun ay tinatawag na makro. Sa hadith na ito, patungkol sa paghahawak ng kanang kamay, walang external proof. Walang external proof. Ibig sabihin, since na walang external proof na magpapababa sa antas ng haram, papuntang makro, manatili yung pagbabawal sa haram. Dalawang hadith yan. Diba? Dalawang hadith. Another, malakas yung actually. Kaya sa bimbas, mayroong isa pang hasalisa ng hadith na kaya nagiging haram siya. Yung sabi kanina natin, la yamassakunna ahadukum. Wag na wag. Meron tayo ito na word sa Arabic kasi sa Arabic principle, la yamsikunna. Yung la na yan, la tahrim. Wag. Tapos meron pang nunot taukid. Sa mga nag-aalatan ng grammar yan, alam nila yan. Nunot taukid, ibig sabihin, binigyang diin ang pagbabawal. Wag na wag ninyong hawakan ang inyong ari. O kapag sa tuwing kayo ay naglilinis gamit ang kanang kamay. Eh, di ba tulad sa mga estudyante natin, pag kayo nag-ano, kaliwa yung gamit natin. Wag yung kanang kamay. At yun ang mas mabigat na opinion, mga kapatid. Kasi bakit? Pero mo, ginagamit mo sa pagkain, tapos gagamit mo rin sa puwit. Ishada. Di ba? Bago sa pinasal, pag sa lapit lang. Ayo. Ang taba ng utak mo. Yes. Yung unang opinion kasi, sa sa puwet, halimbawa, Wala kung alin mo. yun, automatic yes. Eh, paano kung pag sa ari, kasi minsan, ay kung malambot, di ba, hawakan mo talaga, kanan yung gagamitin mo ng buwan. Kaya, Hindi mo pagpunas, diba? hindi, bato ang usapan mo sa dahil mo bato eh. Di ba? O sige nga, paano? Hindi, ganito. Hawakan mo na po. Punasan mo ng kanan. Simple as that. Kaya doon sa, ibig sabihin, di ba, sa sabi, huwag gamitin yung kanan. Eh, siyempre, kaliwa yung gagamitin mo panghawak, kaya kanan yung ikuan mo, di ba? Kaya nga. Sabihin, huwag mong hawakan yung ari pag kayo naglilinis. Ang punto dito, ang focal point dito, paghawak ng ari. Nino? Paghawak ng ari, so ibig sabihin, basta. Mahirap. But anyway, so usapin ang paglinis kapag sa dumi. Kasi ang tukoy natin dito is istinja or istijma. Huwag tayong magawa sa ibang bagay. Halinaw kapatid, huwag tayong lumabas doon. Baka naman iba isip nyo, mga labing-labing na yan. Mga ano eh. Istijma at saka istinja yung pinag-usapan natin dito. Nino? Na kung kaya, kapag istinja yung pinag-usapan sa ijma gamit natin, walang duda, huwag tayong gumamit ng kanang kamay. Bagkus kaliwang kamay. Pag hindi kaya hawakan ng bag, Ngayon, kiss to kiss siya. Kapag halimbawa, putol yung kamay, kaliwang kamay mo, may palya, nasira sa basketball, ginanong ni Aston, okay? Kaya nabali, di ba? Sabihin natin, di, gamit, walang problema. Aywa. Sabihin naman, yung kaliwete ay hindi Kaliwa nga, mas advantage nga sa kanya kapag gumamit, pag naglilis. Ha? Ay, bawal yun. Kasi malino sa hadith na wajib. Pagdating sa pagkain, wajib ang paggamit ng kanang kamay. So, kailangan niyang matutunan yun at kailangan pag-aralan niya yun. Hindi kailangan. O anong gusto mo? Yung masunod yung kagustuhan, masunod yung tinatawag na sharia. Nasanay yan. Nasanay ka nga naman. Nasanay nga yung mga tao sa ibang bagay eh. Sanayan lang din naman yan. Ha? Ano na? Kahit tapos. Okay?
So, I think mga kapatid, so maraming salamat. Jazakumullahu khair. Inshallah, naway na maraming natutunan. Allahu alam sa surah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.